Magkukot kung mainit. Pero nakakaingit yung ano, no? Yung iba dyan na komportable ang damit. Hindi naman masama na nakachinelas, no? Kasi, syempre, baka binabaha kayo ngayon sa kanya-kanya yung lugar. At sino dito nga kakagising lang? Mukhang natulog maghapon, no? Sarap matulog. At ngayon ay gising-gisingin natin ang ating mga katabi. So, tapik-tapikin mo, gising mo na. Huwag aantok-antok. Dahil mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. So magandang gabi din sa mga kasama namin online. Good evening po. Nawa nasa maayos kayo ng kalagayan at sa inyo rin magandang gabi uli sa ating bawat isa. So tayo magtutuloy-tuloy sa ating pinag-uusapan ngayong buwan ng November. Sa gabi, ano po ang ating tema? Sige nga. Sa gabi. Clue, BB. Ayun, bagong buhay. Palakpakan naman natin ang mga may bagong buhay sa Panginoon. So, yun po ang ating pinag-uusapan. So, let's read muna the Word of God in John chapter 3, verse 1 to 8. Sa mga walang Bible ay maaaring baka i-flash ng ating digital team sa screen ang ating babasahin. Simulan ko na po sa verse 1. May isang taong nagngangalang Nicodemus. Isa siya sa mga pinuno ng Hudyo, kabilang sa mga grupo ng Pariseo. Sa verse 2, isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, alam naming isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos, dahil walang makakagawa ng himalang ginagawa ninyo, maliban kung sumasa Kanya ang Diyos." Verse 3, sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli." Verse 4, nagtanong si Nicodemus, "Paanong maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na Espiritu." Sa verse 6, ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit, ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Verse 7, kaya huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo na kailangang ipanganak kayong muli. Verse 8, ang hangin ay umiihip kung saan nito gusto. Naririnig natin ang ihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan ang gagaling o saan pupunta. Ganoon din naman ang sino mang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So yan po ang ating pinag-uusapan itong mga nakaraang buwan, linggo at ngayong buwan. So ngayon, sa mga matatagal na, medyo very familiar na ito. Itong verse na ito. At yung iba nga ay memory verse ito, di ba? John 3:3. You must be born again. Sabi dyan sa English. So ulitin ko, katulad nung sinabi ko nung first week ng Sunday, ay kailangan ipanganak kang muli. So kayo, kung first time nyo maririnig to, tulad ni Nicodemus, at tatanungin mo si Jesus, Jesus, paano po bang makarating sa langit? Kasi alam ko, taga-langit ka kasi gumagawa ka ng himala eh. So ano po ba yung dapat kong gawin? Ano yung dapat kong maranasan para ako mapunta sa langit? Ikaw kapatid, kung tatanungin kita, personally ngayon,
Paano mo masasabi na ikaw, pag namatay ka, sa langit ka pupunta o sa kaharian ng Diyos? Ngayon, sa mga bago o sa inyo, ito yung nakasanayan natin. Na usually, pastor, ang pagkakaunawa ko kasi dyan, kailangan gumawa ka ng mabuti o magpakabuti ka, di ba? Pastor, tama yun. O kaya naman, meron tayo mga idea na kailangan maging part ka ng relihiyon na nagsasabi na itong relihiyon na ito, pupunta lahat to sa langit, basta member ka nito. So, yan yung mga common thing na kapag sinabing mga pupunta sa langit. Ngayon, sa mga matatagal na, alam ko, you really know it. Talagang alam na alam natin ito. Itong salita na ito. Pero, please, be humble na pakinggan natin maigi na hindi lang natin ito maunawaan, kundi maranasan natin talaga. Kasi pag sinabi dito, nung nagtanong si Nicodemus, paano po ba mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Paano po ba mapapabilang sa langit? Ayun yung layman's term. Ang sabi ni Jesus, maliban na lang, ipanganak ka muli. So ngayon, hati kasi ang audience natin. Yung iba, alam na yung sagot. Sa mga hindi pa nakakaalam, tanungin ko po kayo, kanina kakabasa ko lang, pero baka hindi nyo napansin kung ano yung tinuturo. Kailangan daw ipanganak kang muli. Sino nakakaunawa nun sa inyo? So, ilan sa inyo alam yon. Pero sa mga bago, tanungin kita, bro, kailangan kayo panganak muli. Ano yung panganak muli? Di ba? Mapapaisip ka, paano akong manganganak muli? Di ba, be? Paano kaya yun? Kailangan, Mariel, ipanganak ka muli. Sa tingin mo, paano kaya yun? Babalik ka ba kay mami mo? Ma, balik muna ako dyan. Sabi ni Jesus, kailangan daw ipanganak mo ako muli. Tama ba? Mariel, yun yung sinabi ni Jesus, di ba? Kailangan ipanganak kang muli. Ngayon, kayo din, mga kapatid ko dito sa kabilang side, di ba, Brother Joe? Sabi dito, Pastor, Lord Jesus, paano po ba magiging parte ng langit? Kasi gusto ko pag namatay ako sa langit. Sasabihin sa iyo, Jogard, brother, kailangan ipanganak kang muli. So mapapaisip ka, anong ibig sabihin nun? So pareho kayo ng sitwasyon ni Nicodemus sa istorya na ito. Ang tanong niya, paano ako ipapanganak muli? So dito, pinaliwanag ni Jesus na may dalawang klase ng kapanganakan. Ang unang kapanganakan ay yung ipanganak ka mula sa iyong mga magulang, sa physical na kapanganakan. Ngayon, may pangalawang kapanganakan. Yun ay kapag ipinanganak ka sa Panginoon. Ang tawag dito sa theology, born from above or regeneration. Yung uusbong yung bagong ikaw. Kaya ngayon, mas mauunawaan ninyo, no? Pag sinabing born again, ipinanganak muli, mas madali na siyang unawain nung ipinaliwanag na ni Jesus. Akala natin minsan, pag born again, religion. Tama? Pero, ngayon, na pinag-aaralan natin ito, pag sinabing born again, ay may uusbong na bagong ikaw. O kaya may bagong katangian na lilitaw mula sa pagkatao mo. At itong pagkatao na ito ay hindi mula sa iyong mga magulang, kundi yung bagong pagkatao na ito o bagong buhay na ito ay magmumula daw sa langit. Tayo, pinapanganak tayo mula sa baba ng ating mga magulang, di ba? Sa baba. Pero ang isang tao daw ay pinanganak muli ay born from above. So galing ka daw sa langit, ipinanganak. Ayun yung term talaga. Kung babasahin niyo sa mismong exact word, hindi ang born again, born from above at regeneration. So ngayon, parang ganyan yan, ikang. Born from above ka, pinanganak ka, mula ka sa langit. Tapos, bumaba dito sa mundo. Binagsak ka. Pinanganak ka mula sa langit. So tayo, kung tayo mga magulang, medyo madaling maunawaan na yung mga anak mo, medyo kapareho mo ng ugali. Tama ba? Nakikita nyo ba yung ugali ng inyong anak sa inyo?
Parehong-pareho, di ba, mami? Nakikita mo sa iyong anak. Kasi anak mo yan. Galing sa'yo yan. Ngayon, ganito yung sinasabi ng Panginoon. Para mapabilang ka sa kaharian ng Diyos, kailangan ay magsimula ka sa buhay, magkaroon ng bagong buhay ka sa Panginoon. Kaya yun yung sinasabi na born again. Sa mga dating tumatawa na, oy, born again, hallelujah, hallelujah. So, huwag kayong magalala, di naman nakaka-offend yun. Pero pag sinabing born again, sinasabi dito, magkakaroon ka ng bagong buhay sa Panginoon. May lilitaw na bagong ikaw. At itong bagong ikaw ay hindi mula sa katangian ng iyong pagiging tao, kundi sa katangian ng ating Diyos. So, nauunawaan nyo na pag sinabing born again. Tama? So, pag sinabing, Pastor, kailangan, kung para tanggapin ka sa langit, isa sa mga sagot dyan ay kailangan ipanganak akong muli. Or magkaroon ako ng isang bagong buhay na may relasyon sa Panginoon. So, sinabi ba dito anong religion? Wala namang sinabing religion, di ba? Sinabi ba dito na magiging perpekto ka dapat, kailangan maging mabait ka para mapabilang ka sa kaharian ng Diyos? So, makikita nyo dito, no? Para mapabilang ka sa kaharian ng Diyos, kailangan ikaw ay magkaroon ng bagong buhay. Ito'y buhay na mula sa Panginoon. So, unti-unti natin mauunawaan yan. So, yan po ang ating topic, bagong buhay. Sabihin sa katabi mo, bagong buhay. Gusto mo ba magsimula ng bagong buhay? Lahat naman siguro, no? Kaso, may mga tao na kapag hindi pa sawan-sawa sa buhay, ayokong baguhin tong buhay ko, masaya ako ngayon sa buhay ko na to. Yung mga tao lang nagsasabi ng bagong buhay, sila yung mga taong naranasan na yung buhay dito sa mundo, nataliwas sa kagustuhan ng Panginoon at natitikman na yung consequences ng pagkakamali, sila yung mga tao na gusto ko na magsimula. At ang sabi ng Panginoon sa atin, sa salita na ito, kung gusto mo magkaroon ng bagong simula o bagong buhay, kailangan ikaw ay ipanganak muli. Sa mga born again, sa nagsasabing born again Christian na sila, kapatid, born again, kung born again ka na, hindi yan sa titulo o sa confession natin. Makikita natin yan sa ating mga buhay. Sabi sa John chapter 3 verse 6, tumugon si Jesus at sinabi sa kanya ang katotohanan. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya maaaring makita ang paghahari ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kinakailangang ipanganak kang muli. Kaya sa isang buhay ng tao, upang siya ay makapagsimula sa buhay o sa Panginoon, isa talaga sa mga magtutulak sa kanya yung pagsisisi o pagtalikod sa mga maling bagay na kanyang nagawa. Dahil sa panahon na ikaw ay magsisi, ito yung panahon na parang gusto ko ng new beginning or new start sa buhay ko. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos sa parang ayaw mong iwan yung dati mong buhay. Pero kung gusto mo magsimula ng bagong buhay at maranasan ang walang hanggang biyaya ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan, ang isa sa mga gusto niyang ituro sa atin, maliban na lang na magsimula ka, magsisi ka, lumapit sa Panginoon at magtiwala, saka mo lang mararanasan ang paghahari ng Panginoon. Ngayon, kapag ikaw ay born again na, maraming bagay tayong nararanasan bilang mga born again. So, katulad nung last week na pag-usapan natin, kapag ikaw mananampalataya ka na, may mga bagay na ibibigay sa iyo ang Panginoon na magagandang bagay. Isa na doon ay community, di ba? Nabanggit last week na meron ka ng mga ka-churchmate kung saan may magpe-pray sa iyo, may tatanggap kung sino ka, at kapag ikaw ay nangangailangan ng payo, ng tulong, pwede mong lapitan at sino ba naman ang bawat isa na tanggihan ang isang kapatid na lumalapit sa kanya.
And sino rin ba naman tayo para tanggihan yung mga taong gusto tayong tulungan, di ba? Or reach out. Kapag ikaw ay magsisimula sa buhay o nagkaroon ng bagong simula sa Panginoon o bagong buhay sa Panginoon, magkakaroon ka na number 1, isa uli dyan, ay new understanding about God. Ganito po ang isang sa pagkakakilala niya sa Diyos. Ito yung very typical, stereotype na Pilipino pag tinanong, sino ang Diyos? Ano ang Diyos? Ganito yung sasabihin nila usually. Ang Diyos, mapagmahal yan. Tama po ba? Mapagmahal, maawain ang Diyos. At ang Diyos ay kaya niyang ibigay yung aking mga pinapanalangin. Pero kapag ikaw magiging Kristiyano ka o nagsimula ka ng bagong buhay, ay magkakaroon ka ng mas malalim na pagkaunawa sa Panginoon. Kanina lang, may napansin ako habang nagsiservice kami, may isang tao na nasa labas ng simbahan natin, nakatitig lang siya. Actually, hindi ko lang siya isang beses nakitang nakatitig, pero parang nakatitig siya, parang ilang beses ko na siyang nakikita na parang tumitingin mula sa labas. Tapos habang nakatingin siya na parang, alam na parang may tanong siya at parang gusto niyang lumapit, gusto niyang malaman anong meron sa mga ganyang bagay. Ngayon mga kapatid, tayo mga Kristiyano, minsan yun natin take for granted natin. Maraming tao ngayon sa buong mundo, o maging mga nanonood ng online, marami ngayon na parang gusto nilang lumapit sa Diyos, pero hindi nila kilala ang Panginoon. Maaring alam nila yung ilang bagay sa Panginoon, pero hindi nila lubusan, nauunawaan kung paano magmahal ang Panginoon, paano magpatawad ang Diyos, paano niya tayo tanggapin at paano niya tayo tutulungan sa ating mga pinagdaraanan. So, ilan sa mga tao, hindi sila makalapit kasi nga, ay, makasalanan ako. Isa sa mga common thing, mga kapatid, kapag ang isang tao, hindi siya makalapit sa Panginoon, inisip niya, makasalanan ako. Kailangan magbago muna ako bago ako lumapit sa Diyos. Kasi makasalanan akong tao eh. Pero tayo, kapag ikaw naging Kristiyano ka, mauunawaan mo na sa kabila ng pinagdaraanan mo, nagawa mong pagkakamali, ay kaya kang tanggapin ng Panginoon kung sino ka. In Ephesians chapter 3, verse 18 to 19, dalangin ko na makaya ninyong arukin, kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas, at lalim, at lubos na maunawaan ang pag-ibig ni Kristo, nang higit sa kayang abutin ng kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lubos na kapuspusan ng Diyos. Sabi dito ni Paul, ang dalangin daw niya sa atin na sana ay maunawaan natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, gaano ito kalawak. Dati, kayo, mga kapatid, nakakatuwa kayong tignan dahil dati kayo yung mga tipo ng tao na kapag sinabing mag-church, ayoko mag-church. Tama ba? Ayoko dyan, mahuhusgahan ako dyan, maririnig ko dyan, kayong mga makasalanan, pupunta kayo sa impyerno. Di ba, yun yung mga mindset natin. Kapag pupunta ng simbahan, ako, mararamdaman ko na makasalanan ako, dyan ko, ayoko magbasa ng Bible kasi yung Bible para lang yan sa mga mga mababait. Tama ba? Sa mga nagsisimula, no? Nahihiya akong basahin yung Bible. O kaya, baka di ko maunawaan yan. Para sa mga taong lang yan, nagmamahal sa Diyos, sa akin, hindi ko maunawaan yan. At yung ilan din naman sa atin na parang kapag aayain mo sa Bible study, ay, ayoko mapunta dyan, masusunog ako. Di ba? Kasi maraming pagkakataon na pupunta tayo sa mga, minsan street preacher, no? May kita natin yung mga nasa kalsada, kayong mga makasalanan, magsisi na kayo. Kundi kayo ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Alam nyo, hindi po masamang bagay yun, mabuti rin yun.
Kaso nga lang, dahil hindi natin lubusan na unawaan ng Panginoon, natatanggap natin yung bilang isang nakakatakot na bagay. Hindi natin minsan makita na isang mabuting bagay yun o isang paalala sa atin. Kaya pag tayo, naisip natin, makasalanan pala ako. Paano yan? Hindi ako perfecto. Tapos minsan, titignan mo pa yung katabi mo, mukhang mas masama naman sa akin to. Di ba, minsan ganun yung basayan natin, as long na mas mabait ako sa katabi ko, sa langit ako. Kasi ito, mas deserve niya. Tama ba yun? Minsan doon tayo, dati ganun yung kapayapaan natin, pag nakita natin, yung mga mamamatay tao, yan ang siguradong sa impyerno. Ako, di ako mamamatay tao, nangungupit lang. Di naman ako ganyan. Itong mga politiko na ito, mga sinungaling. Ngayong halalan, ako, mga vote buying kayo ng vote buying. Di ba? Ako, ano lang naman ako. Simpleng, chill-chill lang sa buhay. Okay lang, as long na hindi ako katulad na mga politiko na yan, sa langit ako. Kasi alam ko, mas masama sila. Sila ang deserve nila, impyerno. Tama po ba? Ganun yung ating mga unang kaunawaan dati. Basta may mas masama sa'yo, minsan parang mas masaya ka pa. Uy, may mas masama sa akin. Parang nabibigyan kapayapaan. Ay, ang bait ko. Sabi nga last Friday sinabi, hindi nyo ma-appreciate ang maputi kung walang maitim. Ay, hindi kayo manggilang daw. Kaya nga ganun din tayo pagdating sa pananampalataya noon na hindi natin nauunawaan, no? Na parang as long na may nakikita tayong mga rapists, mga talagang nagnanakaw, hold-upper, snatcher, yan, sa impyerno yan. Pero ako, nasa bahay lang ako, Netflix, langit ako. Wala akong ginagawa. Ayun pa nga yung minsan kasabihan natin, no? As long na wala kang tinatapakang tao. Sino dito tumapak na sa tao? As long na wala kang tinatapakan na tao, anak, gawin mo ang gusto mo. No, minsan, may magandang bagay pero wala din sa lugar, no? Hindi mo nga tinatapakan yung tao, pero tinatapak-tapakan naman natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Mas malala yun. Di ba? Totoo lang tayong lahat, nilagay natin yung ating mga sarili na tapak-tapakan ng kabanalan ng Diyos. Talagang ginawa nating lahat yun. Sa pamamagitan ng paggawa nating mga pagkakamali. Alam nyo, hindi ako mas special kesa sa inyo pagdating sa buhay bilang isang tao. Pare-pareho lang po tayo. Minsan iniisip nyo yung song leader kanina, yan, langit yan, deserve niya yan. Dapat magtaas talaga ng kamay yan kasi sumusunod sa Panginoon yan. Pero alam nyo, hindi ganun ang basihan ng Panginoon. Lahat tayo pare-parehong minahal ng Panginoon. Pantay-pantay. Kahit sino ka. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hindi siya nagtatangi. Walang may mas special dito. Lahat tayo, pantay-pantay na minahal ng Panginoon. Walang favorite si Lord. Hindi niya mas favorite si Pastor o si Jelan na nagigitara o nagda-drums na si Brother Renz. Hindi niya mas favorite yun. Lahat tayo, minahal ng pantay ng Panginoon. Mga magulang, di ba? Ganyan tayo. Pag sa mga anak natin, sinasabi natin, wala akong favoritism sa inyo. Lahat kayo mahal ko. Pero minsan, no, parang mas mahal mo yan. Nararanasan ba yan sa pamilya? Nagkakasilusan, no? Ito si tatay, parang mas paborito niya yung yung kapatid ko. Alam mo, sa totoo lang, sa tamang pagpapalaki ng pamilya, wala po talaga dapat favoritism. Kaso, mga kapatid, sino nakapanood ng 7 Sundays? 7 Sundays, diba? Nag-aaway-aaway sila. Si Ding Dong, yung yung nagtatagumpay sa buhay. Parang, bakit ako na lang palagi? Kasalanan ko ba kung nagsikap ako sa buhay? Mga breadwinner. Bakit na lang ako? Tapos yung tatay, lagi niyang parang binibigay ng pansin yung anak na medyo naliligaw ng landas. Tama ba, mga magulang? Ganun talaga eh. Kasi alam nyo, as long na nakikita ng magulang, ito, kaya mo kasi. Kaya, alam ko na
mas kailangan ng atensyon ng kapatid mo kasi mas kailangan niya ako. Hindi dahil sa mas mahal ko siya. Mahal ko kayong pareho. Kaso nga lang, itong kapatid mo ay iba siya sa iyo. Ikaw, kaya mong mag-isa. Pero itong kapatid mo, hindi. Ganon din tayo sa Panginoon, mga kapatid. Akala mo na feeling mo ngayon dito sa church na ito, feeling ko ako yung pinakamasamang tao dito sa loob ng simbahan na ito. Ngayon, kung sa tingin mo ganon, put it in a proper way. Kung sa tingin mo na ikaw yung parang ako yung pinaka black sheep sa ICF family. Alam mo, kung nakikita mo yan, sabi ng Panginoon, bibigyan ka niya ng pansin ayon sa pangangailangan mo. Kaya yung minsan sa prodigal son, nagselos yung yung panganay na hindi lumalayo. Itong tatay ko na to, nandito ako sa church, hindi ako nagsisimba, nagsiserve ako. Tapos itong anak ko kakabalik lang. Kaya tayong lahat mga kapatid, sabi nga ng Panginoon yan sa kanyang salita, na yung bayang Israel ang pinili niya dahil sa lahat ng bansa. Sila yung pinakamaliit, sila yung pinakamahina. Akala natin, si Lord, bakit ganun? Laging Israel na lang. Ba't hindi Philippines? Naisip niyo ba yan? Bakit Lord sa lahat ng bansa Israel? Alam niyo kasi mga kapatid, yung sinabi ng Panginoon dito, sa lahat kasi ng bansa, sila yung pinakamahina, kawawa. Kaya sila yung tinulungan ng Panginoon. At sa pamamagitan yun, dahil silang pinakamahina, mas naihahayag yung kaluwalhatian ni Lord sa kanila. Mas makikita, okay, hindi dahil sa malakas sila o marami sila, kundi dahil kay Yahweh. Dahil sa Diyos na tumulong sa kanila. Kaya tayo, mga kapatid, ngayon, mauunawaan natin, may new understanding tayo sa ating Panginoon. Nakakala natin na, may mga abito lang yung mga talagang nakakalapit sa Panginoon. Diba? Minsan, mga very religious pa, ako, medyo religious yung look ko ngayon nakakot ako. Akala nyo lang po kasi butas yung polo ko. Nag-coat lang ako kasi butas po yung likod. Pero, hindi po doon nadadaan ng Panginoon. Dito natin mauunawaan, ganun pala ang Panginoon. Sino dito na parang, ganyan pala si Jesus. Hindi ko dati nauunawaan na ganyan pala siya magmahal. Dati, pag sinabing Jesus, allergic, ayoko dyan. Natatakot. Pag magpe-pray na, nagtatawanan pa. Pero ngayon, pwede mo ba akong pag-pray, bro? Kung isusumbat lang na magpe-pray sa'yo, dati tinatawanan mo ako pag nagpe-pray ako. Dati nagtatago ka. Pero dahil nga, nauunawaan mo na kung sino ang Panginoon. Amen? Kaya sa mga nagsisimula sa pananampalataya, alam nyo, marami pa kayong magandang malalaman tungkol sa Panginoon natin. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Gayon na lang ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Dati, yung imahe ng Nazareno, imahe ng cross sa mga Katoliko, lang sa atin dati yan Kumbaga, parang pag nahawakan mo, okay, wish granted, parang genie. Pero ngayon, di ba, kapag nakikita mo, parang nagre-reflect sa'yo na mahal ako ng Panginoon. Namatay siya para sa akin. Ako yung dahilan kung bakit namatay ang Panginoong Hesus. Bakit binigay ng Diyos ang mga kanyang anak para sa akin? At sa habang pagpapatuloy natin sa pananampalataya, marami pa tayong malalaman tungkol sa ating Panginoon. Sa Romans chapter 5 verse 7 to 8, bihira ang taong mag-aalay ng buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaring may mga mamatay dahil sa isang mabuting tao, subalit ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin
na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Akala natin, o gusto ko lang ipaalala sa ating lahat, sa mga medyo nanlalamig na o parang nananawa na, o naghahanap ng pagmamahal, o sa mga KSP, kulang na sa atensyon. Mga gumagawa na kung ano-anong bagay sa buhay para maging masaya. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, kapatid, na si Jesus, minahal ka niya nung panahong hindi ka pa mabuti. Minahal niya tayo nung nasa worst tayo. Yung hindi tayo kaibig-ibig. Yung walang dahilan para ibigin ka, pero minahal ka niya. Kaya kung ikaw, masyado ka naghahabol ng atensyon o pagmamahal sa isang tao, isang bagay, at dahil doon ay parang hindi ka nakokontento hanggat hindi mo nararamdaman yung pagmamahal niya, gusto ipaalala sa atin ng Panginoon, alam mo ka, anak, yan, mahal ka niyan kasi ganito ka. Pero ako, minahal kita nung panahon na hindi ka kaibig-ibig. Nung panahong sinasaktan mo ko, niloloko mo ko, hindi mo ko pinapansin, minamahal kita ng mga panahon na ito. Sabi nga dito, may mga, kahit pa mabuting tao, walang mamamatay para dyan. Siguro, baka meron, baka may mga has, kung sakasakali. Pero, kung meron man sa mabuti, sa masamang tao, walang gustong mamatay para sa masamang tao. Yung katabi mo, handa ka ba mamatay para dyan? Titigan mo. Para isip ko, mamatay ako para dito. Mag-donate nga lang ng dugo, di ka mag-donate, baka di ka mag-donate dyan eh. Sis, kailangan ko ng dugo. Isang bag lang naman. Di ba? Ano ko, underweight ako eh. High blood. May sakit ako, may sipon ako, di ako makapag-donate. Di ba, kung iisipin mo, yun yung nakakatawa pero totoo. Na kung iisipin mo, mamamatay ako para dito. Pero kung iisipin mo, may mga magandang katangian siya, tama? Ba? O tititigan mo, mabait naman tong tao na to. May tsura naman. Hindi naman ako inaaway. Pero kung eto, kaaway mo, manghingi sa'yo ng dugo. Ikaw lang yung compatible na dugo sa kanya. Hindi ka naman mamamatay, magdodonate ka lang ng dugo. Magdodonate ka. Diba? In reality, sino to? Sa nangailangan ng dugo si pastor, di ako nag-donate, sa'yo pa. Bahala ka dyan. Ma-anemic ka. Tama ka ba din? Eh yung natural na katangian natin bilang mga tao. Pero, ang Panginoon, minahal niya tayo nung panahong hindi pa tayo kaibig-ibig. Yung sinabi niya dito, hindi pa tayo kaibig-ibig, hindi yung wala tayong ginagawa sa Diyos, may ginagawa tayo laban sa Kanya. Sinasaktan natin siya, sinusuway natin siya, pero alam mo, patuloy lang siya nagmamahal. Minahal ka niya sa panahon na hindi ka dapat mahalin. Kaya nga ngayon, nakakalapit tayo sa Panginoon, di ba? Nakakapagsimba. Kahit may bagyo. Tama po ba? Nandito ka ngayon, dati ganda-ganda ng panahon, may libre pang merienda, di ka pupunta ng simbahan. Pero ngayon, pumupunta ka ng simbahan kasi nauunawaan mo na eh. Somehow, naarok mo na yung lalim at lawak ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya kung ikaw, isa lang naman eh, na gusto ipaalala sa atin ng Panginoon, bumalik tayo sa pag-ibig niya. Alalahanin natin kung gaano siya katapat sa atin. Darating talaga magkakamali tayo. Mabibigo natin siya. Tulad nga ng awiting kanina eh. Natapat ang ating Panginoon. Magkakaroon ng panahon na hindi tayo tapat sa Kanya. Pero siya'y mananatiling tapat sa atin.
Sana mag-sink in sa'yo to. Mag-sink in ng sobrang lalim na halos itong mga bagay na pinaglalaban natin sa buhay o mga nais natin na mga makamundong bagay ay mawala yung pagkahumaling sa mga bagay na ito at mapalitan at maibalik sa pag-ibig ng Diyos. Mahal ka ni Lord. Mahal na mahal. Isa pa dapat malalaman natin sa ngayon may bagong buhay na tayo sa Panginoon, you are a new children of God or a new child of God. Sa John chapter 1 verse 12 to 13, sabi dito, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Kapag ikaw, tinanggap mo si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, bibigyan kanya ng karapatang maging anak ng Diyos. Noong una, iniisip natin, lahat naman ng tao, anak ng Diyos. Basta likha ng Diyos, anak niya yan, mga tao. Kaya nga minsan may mga biro pa tayo, bakit ikaw lang ba anak ng Diyos? Pareho din tayo, anak din ako ng Diyos. Pero anong sabi dito sa salita ng Panginoon? Sino lang daw yung mga anak ng Diyos? Mga taong tumanggap at nananampalataya sa Kanya. Sa iba, alam na alam nyo to. Pero nararanasan nyo pa ba? Yung puso ng pagiging anak ng Diyos. Nararanasan nyo pa ba yung joy na magtiwala sa Ama? Kanina nga lang sila Sister Belen, no? Dinalaw uli yung ng father nila. Kasi they love their, si Kuya Ray, si Ninong. Kahit wala na, gumagawa sila ng paraan para maalala. Alalahanin yung kanilang tatay, kabutihan ng tatay nila, yung mga memories ng tatay nila. Ikaw, anak, nandun pa rin ba yung joy mo sa iyong tatay sa langit? Tanggapin mo at nampalataya ka sa Kanya. Tulad nga ng sinabi kanina, na ikaw, hindi ka magiging anak ng Diyos dahil tao ka o pinanganak ka. Sabi nga, dahil pinanganak ka sa physical na katawan. Magiging anak lang ng Diyos ang isang tao kung maniniwala siya kay Kristo. Tatanggapin niya ito ng buong puso at mananampalataya sa ginawa sa Kanya ng Panginoon. Ephesians chapter 3 verse 3 to 6. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. Sabi dito ng salita ng Panginoon, purihin ang ating Panginoon dahil tayong mga tao ay inampon ng Panginoon at sa pagkaampon niya sa atin, hindi naman talaga tayo dahil mga anak ng Diyos, naging mga anak tayo ng Diyos. Hindi ka na ampon na lang, no? Ang totoo, in reality, talagang hindi ka kabilang talaga. Hindi tayo literal na mga anak ng Diyos. Pero, nung tinanggap natin si Kristo, inampon niya tayo at sa pagkaampon natin ay naging anak tayo, literal na anak ng Diyos. Ngayon, tatanungin kita kapatid, sa pinag-aaralan natin kanina, masabi mo, parang pastor, parang ampon ako kasi di ako anak, tas naging anak ako eh. So parang siguro naging papel lang na naging anak ako. Pero sinasabi dito kapatid, balikan natin yung verse. Sabi, born from above. Ibig sabihin, pinanganak ka, literal. Kung pinanganak ka mula sa langit o pinanganak ka mula sa pag-ibig ng Diyos,
Masabi mo ba na ampon ka kung pinanganak ka? Kahit anong sabihin mo, hindi, ampon ka lang, hindi, galing ako sa'yo. Mami, napulot niyo lang daw ako sa basurahan. Sino umiiyak na ng mga bata pag niloloko magulang nila? Alam mo, nung bata ka, napulot ka lang namin sa tain ng kalabaw. Doon ka sa basurahan, nakakuha ka lang namin. Pero kapatid, kahit na anong sabihin sa'yo ng nanay mo na gano'n, lalo na kung alam mo sa birth certificate pinanganak ka sa gantong ospital, hindi pwede. Hindi ako napulot sa tain ng kalabaw. Hindi ako naampon. Anak talaga ako kasi galing ako sa kanya. Galing ako sa mga magulang ko. Kaya mga kapatid, hindi ka na lang ampon ng Panginoon. Anak ka na talaga, literal, ng Diyos. Ngayon tatanungin kita, kung anak ka talaga, literal ng Diyos, anak ka, hindi, subukan mo lang i-internalize. Isipin mo maigi, anak ako ng Diyos. Kahapon nga si Ate Annalyn, anak ako ng hari na pinakamayaman na nagmamay-ari ng mundo. Hindi ako mahirap. Sabi niya, kumakain kami sa BGC, no? Sa Marugame. Alam mo, pastor, kahit na minsan di kami nag-aalmusal, alam kong mayaman ako. Yung mga tao siguro nakatingin, wow. Anak ako ng may-ari. Siguro yung mga tao sa paligid namin tumitingin, anak pala to ng may-ari. Kaya sabi ko sa Ate Henry, hinahinaan mo ng konti. Sabihin sa mga born again, hindi nag-aalmusal. Alam mo, pastor, kahit na wala kaming almusal, alam ko, anak ako ng Diyos, aakyat ako sa kwarto ko sa taas at sasabihin ko, Lord, anak mo ako. Mayaman ako. Which is true. Talagang mayaman tayo, di ba? Totoo naman na hindi magkukulang ang Diyos sa atin. Hindi natin maitatanggi. Ikaw, kapatid, tatanungin kita, na-enjoy mo pa ba yung pagiging anak? Kaya si Ate Annalyn, prinsesa yan, di ba? Hindi man siya koronahan ng Miss Universe. Prinsesa ni Lord yan. Kaya sa inyo, napatuloy na babaguhin ni Lord yan, no, Ate Annalyn? Kasi ang ganyan mga anak ng Diyos, babaguhin. Hindi lang sa salita. Talaga yung buhay ay magiging anak ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, yung katangian mo ay katangian ng iyong Diyos, Ama sa langit. Lagi mong tatandaan yan. Ang mga anak, mamanahin nila ang ugali ng kanilang mga magulang. Yung hugis ng ilong, galing yan sa'yo. Yung anak mo, titigan mo maigi, sayong-sayo yan. Ngayon, kung gaano katotoo yan sa iyo, mas totoo kung paano ka naging anak sa ating amang nasa langit. Pag titignan mo nga si Chelly Pitt, alam na alam mo sino tatay, hahanapin mo dito eh. Kamukhang kamukha, humaba lang ang buhok. Titignan mo si Chelly Pitt, okay, ito tatay niyan. Kamukhang kamukha eh. Kaya sabi mo sa katabi mo, magparami ka ng lahi, paramihin mo yung mukha mo. Magparami ka. Mga ganyan mukha, di ba? Sayang si Ate Janet. Alam mo, Ate Janet, yung mga ganyan, pinaparami yan. Magparami ka. Mga ganyan, pinaparami yan eh. Sayang yan. Ewan ko lang kung ano yung calling mo. Baka celibacy, pero dapat yan pinaparami yung katulad mo eh. Uy, sayo nyo. Mami, ikaw din, dapat magparami ka bro eh, di ba? Dapat dumami ka. Natatawa tuloy ako. Bakit ka ba tumatawa? Okay, moving on. Okay. Okay, balik tayo sa pagiging anak ng Diyos, hindi ni Ate Janet. Parang kulang. Okay. Sa
Sabi dito, gusto kong basahin sa inyo at gusto kong malaman sa inyo kung sino nagsabi nito. Okay? No one who abides in Him keeps on sinning. Yan. Tignan nyo kung sinong theologian, sinong historian nagsabi nito, kung sino makakapagsabi, mamaya kayo sa akin. Okay, gusto ko malaman sa inyo. No one who abides in Him keeps on sinning. No one keeps on sinning has either seen Him or known Him. Little children, let no one deceive you. Whoever practices righteousness is righteous as he is righteous. Whoever makes practice of sinning is of the devil. For the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Susunod, no one born of God makes practice of sinning. For God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning, because he has been born of God. By this it is evident who are the children of God, and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. Ngayon, nakita nyo na yung verse eh. So, I cannot deny. Alam nyo na. Bakit ko tinanong nung una, sino kaya nagsabi nito? Theologian ba? Tao ba? Historian? Pero I want to say to you, kapatid, the one who said this is God Himself. Sa salita niya. Ang sabi dito, no one who abides in Him keeps on sinning. At sinasabi dito, kung sino hindi gumagawa ng matuwid, talagang hindi siya righteous. Yung mga gumagawa ng matuwid, they are the righteous people. And those who do sin, o namumuhay sa kasalanan, ang sabi sa next slide, no one born of God makes a practice of sinning. Now, as condemning as it is, pero alam natin, kapag ang Diyos nagsasabi ng isang bagay, hindi para wasakin tayo, but to build us up. Kung isipin mo, parang sasabihin, sabi dito, kung sino man mga namumuhay sa kasalanan, hindi sila anak ng Diyos, anak sila ng demonyo o ni Satanas. At kung sino yung hindi namumuhay na matuwid, talagang hindi sila matuwid. At sabi pa dito, walang born again o born from above or born of God na namumuhay sa kasalanan. Dahil ang binhi ng Panginoon ay nasa Kanya. Ngayon, gusto kong maging honest kayo sa sarili ninyo. Sino dito nung binabasa ito, nasasaktan kayo ngayon? Na parang, ganyan ba? Parang naiisip mo ngayon, anak pala ako ng demonyo? Kasi hindi ako namumuhay na matuwid eh. Namumuhay ako sa kasalanan. Gaano kasakit kung sabihan ka na anak ka ng demonyo? Kapatid. Di ka naman anak ng Diyos, anak ka ng demonyo. Very condemning, di ba? Kung anak ka ng Diyos, ba't ka namumuhay sa kasalanan? Pero sa tingin nyo, paano kaya neto gustong sabihin sa atin ng Panginoon itong mga salita na ito? Ganun ba? Sa ganung paraan? Sa tingin ko, kapatid, gusto kong ulitin itong verse na ito sa ating lahat. Ganito niya gustong sabihin sa atin, anak na kita, huwag ka nang mamuhay sa kasalanan. Anak kita, mana ka sa akin, kayang-kaya mo yan.
Kung gaano ka naniniwala na pinatawad ka ng Panginoon, na nilinis ka niya sa lahat ng iyong mga pagkakamali at kasalanan, kapatid, ganun din dapat kalalim yung paniniwala mo na isa ka ng bagong nilalang, na isa kang anak ng Diyos. God wants to say to us, i-remind us, alam niyo, minsan, ayaw ng magulang nakikita ang anak niya na nadadapa, na nasasaktan. Ayaw niya anak na hindi gumagraduate. Sino bang magulang? Meron ba? Meron bang magulang dito na gusto yung anak niya? Naku, sana masagasaan na yan. Masama namang anak yan eh. Wala namang galang sa akin yan. Walang ganong magulang, kapatid. Mas lalo na yung ating magulang sa langit. Hindi niya sinasabi ito sa atin dahil gusto niya ipaalala sa atin, sa kanyang mga salita, ang katotohanan, alam mo, anak kita. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng mundo, ng sarili mo, o sa pagkaunawa mo na, hindi. Hindi mo na kaya yan. Hanggang dyan ka na lang. Ganyan na yung kasalanan mo. Tanggapin mo na yan. No, kapatid. Pag ikaw, may bago kang buhay sa Panginoon, ito yung sinasabi niya sa atin. Hindi to condemning words. This is hope. Sinasabi niya sa iyo, anak kita, kaya mo yan? Huwag kang mamuhay sa kasalanan. Hindi na ikaw yan. You are born of God. Anak ka ng Diyos. Subukan mo lang isipin na nanahan sa iyo banal na Espiritu. Si Holy Spirit living in me. That's enough eh. Ngayon mga kapatid, darating talaga sa punto, Pastor, nagkakasala ako. Ibig sabihin ba nito, anak na ako ng demonyo? Tingnan mo yung mukha mo, mukha ka bang anak ng demonyo? May salabin, ano? Uy! We are not perfect, di ba? Hindi tayo magiging perfecto. Pero mali na tanggapin mo na isa kang makasalanan na tao. Mali na tanggapin natin na tayo ay mga failures. Hindi lang yung sarili mo sinasaktan mo. Ang sinasaktan mo yung Diyos, yung Ama mo sa langit. Ako sa tingin mo parang, ganyan naman pala eh. Ganyan nga, katotohanan. Anak ka ng Diyos. Mga kapatid, the blood of Jesus Christ doesn't just forgive our sin. He also deliver us from the power of sin. Read it in Romans chapter 8. Kaninang umaga, pinag-usapan namin ito. Sabi ni Paul, di ba? Kawawa naman ako. Sino makakatulong sa akin? Yung gusto kong gawin, di ko magawa. Yung mga ayaw kong gawin, nagagawa ko. Sino makakatulong sa akin? Sabi niya sa chapter 7. Tapos yung pagtatapos na, ngunit salamat sa biyaya ng Panginoon. Kaya, sa chapter 8, kadugtong niya yun sabi doon. Filinash ba yan, no? Salamat sa Diyos, siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Ito ang aking kalagayan. Siguro baka ganito kayo ngayon. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Parang ganyan, no? Ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Pastor, gusto kong sundin niyang sinasabi mo. Pero yung aking makasalanang pagkatao ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. May ganyan ba tayo na nararanasan? That's true. Tama, kapatid? So, ibig sabihin ba niya, natatapos sa dyan yan? Okay, excuse na pala ako. Pastor, ganyan pala yung truth eh. So, yung gusto kong gawin, gusto kong magsimba, gusto kong magbasa ng Bible, di ko magawa, Pastor, kasi alam mo naman yan. Ano yan sa 25, sabi ni Paul yan. Ganon talaga, Pastor, baka ganyan talaga. Di ko mapagtatagumpayan yan. Alam mo, hindi dyan nagtatapos yan. Chapter 8, karugtong niya. Basahin mo, kapatid. Okay, pwede yung flash? Kaya ngayon, kita nyo umpisang word pa lang, kaya. Magkadugtong yan. Kaya ngayon, hindi natulan ng kaparusahan ang nakay Kristo. Next.
Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay. So mga kapatid, yun yung pangako ng Panginoon. May mga pagkakataon talaga ng sitwasyon natin na parang ayoko nasaktan ng Panginoon, ayoko nagkakamali, kapatid. Aasa lang tayo sa biyaya ng Diyos. Darating sa punto, makikita natin sarili natin, Lord, help me, I need your grace, I need your mercy. Pero gusto ko ipaalala sa iyo, kapatid, na wag mong iisipin na wala kang kalayaan sa kahit anong kasalanan pinagdaraanan mo ngayon. Dahil oras na isipin mo yan, hindi ka na namumuhay sa katotohanan. Any half-truth is not truth. The whole truth is, pinatawad ka at pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga sabi diyan, hindi na ako mamamatay. Kahit na hindi ako perfect, Lord, I know, I have assurance of salvation. Sigurado ako, hindi dahil sa aking gawa, kundi sa ginawa mo, Panginoon. Kaya ako makakaranas ng buhay na walang hanggan. At dahil diyan, naniniwala ako na hindi mo lang ako pinatawad, kundi pinalaya mo rin ako. Marami sa atin, kailangan nating marinig ito. Kung gaano ka naniniwala sa justification by faith, dapat ganun ka din naniniwala sa sanctification by faith. We have no rights to confess and believe. Sabihin natin, naniniwala ako sa pinatuwid na ako sa ginawa ng Diyos. Pero hindi ka makapaniwala na may bagong buhay ka na sa Panginoon. Kapatid, hindi mas mahalaga ang justification sa sanctification. They are both the same. Kung gusto mo makita kung ikay anak ng Diyos, you will know it by your fruits. Isa pa, kapag may bagong buhay sa Panginoon, meron na tayong bagong guide or new guide in life. Mula sa pagkabata, alam mo ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Ngayon, kapag nagsimula ka sa Panginoon, bibigyan ka niya ng bagong manual or bagong instructions. Marami sa atin siguro parang maraming pinagsisisihan sa buhay. Yung iba, may diabetes na o high blood na. O yung iba naman, meron ng TB, flat screen. Nagsisisi kasi sana hindi na lang ako sana di na lang ako nagsigarilyo. O kaya naman sana di na lang ako ng babae. Sana loyal na lang ako. Minsan ba nasabi niyo yung mga boys? Sabihin natin yan. Nagkakamali, sana. Ayun tuloy, nawala siya sa akin. O kaya naman sa mga babae, sana naging kontento na lang ako. Sa mga estudyante, di ba, sana nag-review ako. Para di ako bumagsak. Summer tuloy ako ngayon. Maraming tao nagsisisi sa buhay. Pero alam mo, pag Kristiyano ka, may advantage ka. Yung buhay mo, hindi na ayon sa payo ng isang lasing na tao. Pare, ano ba may tutulong mo sa akin? Alam mo, Frank, ano gawin mo? Biruhin mo, no? Brad, alam mo, maganda dyan, Chat ka muna. Yeah. Hindi ko inaano yung mga nagiinuman or nagbabiases. Alam nyo, lahat tayo may pinagdaraanan dito. Sabi ko nga last week, ako gusto ko magka-abs. Matagal ko ng pangarap talaga, 6 packs. 6. Pero di ko magawa-gawa.
for many years. Kasi, meron din ako mga weaknesses, may mga bagay din akong gustong ma-overcome. Kaya yung asawa ko, minsan sangyupsal tayo. Goodbye, abs. Diba? Huwag natin kinokondem yung mga gumagawa ng mali na. Ang nais natin kapag tayo nag-aaral patungkol sa kasalanan, yung consequence, hindi yung kasalanan mismo, di ba? Kung ano ba yung naidudulot nito? Minsan gusto natin kumukuha ng payo sa mga sa mga nagrarayot. Pre, pag nakita mo, suntukin mo agad. Saksakin mo, pre, pag ganyan maangas ka. Katatakutan ka. Pero alam mo tayo, pag naging Kristiyano ka na, ano na sinusundan mo na payo? Word of God. Nagkakamali ba ang salita ng Diyos? Hindi. Kaya mapalad ka. Alam mo, nate-take for granted lang ito eh. Nate-take for granted lang natin. Alam mo, ang Word of God, napakagandang bagay, nakakatulong sa buhay ng tao. Amen? Pwede bang pumalakbak na naniniwala dyan? Ang hirap kaya mabuhay nang walang instructions. Anong gagawin ko? Sasayaw ka next month. Pero walang magtuturo sa'yo, bahala ka dyan. Paano pag ginawa sa'yo yung Yulo, di ba? Francis Yulo. Anong dance step? Anong sasayawin ko? Just ba? Hip-hop ba? Basta sasayaw ka, kaming bahala sa'yo. Di ba? Ang hirap nun. Ang gagawin ni Yulo dito, magtatalon lang, maninipa, ganun. Wala siyang dance step, di niya alam. Di ba? Wag na. By the way, may Christmas party pala tayo. Palakpakan natin si Lord. Maiba lang, para medyo, At may contest tayo sa atin. Tapos, meron din tayong, best outfit. Yeah, per category. So, sana kaya mag-involve kayo sa ating Christmas party. So, yan. Pag tayo ay nasa Panginoon, meron daw tayong Bible na Word of God gagabay sa atin. Paano maging mabuting magulang, mabuting anak, di ba? Sino dito gusto maging mabuting anak? Parang walang Pastor. Lahat tayo, di ba? Sino dito gusto maging mabuting asawa? Ako gusto ko pangarap ko maging mabuting asawa talaga, maging faithful. Sabi sa Bible, mahalin mo yung asawa mo. Ialay mo yung buhay mo sa Kanya. Tulad ng pag-alay ni Kristo ng buhay niya sa Kanya. Mga lalaki, handa na ba kayo mag-alay ng buhay? Ayun, saludo ko sa mga Sasageo! Mga sundalo, no? Amen. Handa ka na ba, bro? Ano muna, handa ka na ba maging mabuting estudyante? Sabi niya gato. Gigil na gigil. Praise the Lord. Hindi, nakakatawa si rin talaga, no? Si Erickson, ang dami niya rin pagbabago sa buhay niya. Sayang wala yung partner mo, no? Sabi ko sa'yo, may bangkuan, para sa kanya yan. Si Lindon. Lindon, punta ka dito, simpa ka, namimiss ka namin, So, Deuteronomy 4:40, therefore you shall keep His statutes and His commandments, which I command you today, that you may go well with you, with your children after you, that you may prolong your days in the land that the Lord your God is giving you for all the time. Sabi din ng Panginoon, sundin niyo yung Word of God, dahil pag sinunod niyo ito, pagpapalain kita, pati anak mo at mga apo mo. At hindi lang yun, hahaba ang buhay mo. Diba, sarap kaya maging Kristiyano? Talagang nakakahaba ng buhay. Buruin mo nga naman, ang mga tropa mo o mga kaibigan mo, hindi nyo kailangan ng para maging masaya, para maging heaven, di ba? Hindi mo kailangan gawin para maging heaven. Mag-worship kayo sa Lord, di ba? Lagpas pa sa heaven. Relate ka, Sem? Hindi mo kailangan ng ganun. Kasi mga tropa mo, nandito naman kami. Okay, piliin mo kami. Okay. Sisi na, umami na. Magkano ba ngayon? Taga-tondo mga miyembro, mga alam na alam yan. So, sabi din sa Joshua 1:8, huwag mong kalimutan basahin ang aklat ng kasulatan. Pag bulay-bulayan mo ito araw at gabi, malalaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat na nakasulat dito.
So sabi dito ni Lord, yung Word of God, basahin mo araw-araw, pag bulay-bulayan mo. Hindi mo lang babasahin, i-meditate mo para masunod mo. At sabi, ano yung pangako? Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Sino dito gusto umunlad at magtagumpay? Lahat naman tayo, gusto natin yan. Yung iba dyan, nagtatagumpay financially, pero emotionally hindi, mentally hindi, spiritually hindi. Mayaman nga, pero wala, ang kaluluwa naman nag-aantay sa apoy ng impyerno. Pero ikaw, kapag Kristiyano ka, hindi ka lang magtatagumpay spiritually. In all aspect, that's a promise of God. Kung babasahin mo daw yung Word of God, pagbubulay-bulayan, hanggang sa masunod mo ito. Nyo, buti na lang may gantong pangako kasi parang kung iisipin mo, kung walang pangako si Lord para maging successful ka sa buhay, parang hindi, kayo, nakatakda kayo para ipako kayo sa krus. Kayo talaga, hindi kayo magtatagumpay sa buhay. Ang mission nyo dito sa mundo, ganito. Pag tinanggap nyo ako, pupunta kayo dito sa lugar na ito, papahirapan kayo at hindi kayo ayan lang, paghihirap lang dadanasin ninyo. God is good. Maghihirap tayo sa pananampalataya, pero alam nyo, maganda na may pangako ang Panginoon na maaari tayo magtagumpay sa buhay. Believe it. Tanggapin mo yon, para sa iyo yon. Meron din tayong new destination. Tanungin kita, pag namatay ka ngayon, kasi pupunta, langit, impyerno, walang purgatorio. Tatanungin kita, saan ka pupunta? Langit, impyerno, pag namatay ka ngayon. Okay, ikaw nang sumagot niyan. Pero ito ang sabi sa mga taong naniniwala kay Kristo. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono, ngayon ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siya kasama nila. Sila'y magiging mamamayan niya at siya ay makakapiling na nila. Ang magiging Diyos nila, papahiring ko ang luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Mga kapatid, this is our destination. Isang araw man, bawiin man ang ating buhay sa lahat ng naniniwala na namatay para sa kanila si Kristo, at muling nabuhay si Kristo, at naranasan mo yung pagkamatay ng dating ikaw, at nakikita mo yung bagong ikaw na nabubuhay para sa Diyos. Ito yung tadhana natin. Isang araw, wala nang paghihirap, wala nang sakit, wala nang gutom, wala nang awayan. Wala nang bagyo. Alam niyo mga kapatid, ang bagyo na nararanasan natin, ito sa salita ng Panginoon talaga ito. Ang bagyo talaga, pinapahintulutan ng Diyos yan. Hinahayaan niya. Pero ang hindi pinapahintulutan ng Diyos, ang hindi niya nais, okay lang yung bagyo, wala namang problema eh. Kahit naman gano'ng kalakas ang bagyo, kung maganda bahay mo, may problema ba? Halimbawa, ang tibay-tibay ng bahay mo, kahit naman umulan ng malakas, walang problema. Amen? Walang problema sa bagyo. Kaso nga lang, sa ganyang paraan, pinapahayag ng Panginoon, hindi perpekto ang mundo. Yung mga pangyayaring hindi maganda dito sa mundo, ayan yung paraan ng Panginoon para huwag tayo manahan dito sa mundo dahil hindi perpekto dito. Walang problema kung malakas yung ulan o bumabaha kung ang bahay mo naman mataas at matibay. Amen? Hindi gusto ng Diyos na may namamatay sa bagyo. Hindi niya, gumawa ako ng bagyo para patayin kayong mga masasama. Hindi po yun. Hinayaan niyo yung bagyo para makita natin kung gaano siya kabuti. Hinayaan niya na mangyari yung mga gantong bagay upang patunayan niya kung gaano siya makapangyarihan na Diyos. At ipakita sa ating lahat na siya lang ang nag-iisang mabuti, nag-iisang perpekto at ganap. Hindi ang mundong ito. In my Father's house,
are many mansions. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Sa iba, sinasabi nila, wala naman langit. Kapatid, sinabi na nga dito ni Lord, aalis ba ako kung hindi kita iahanda ng bahay? Gaano kaganda bahay ni Henry C. The best yun. Sino dito may bahay? Ano itsura ng bahay nyo? Valerie, ano itsura ng bahay nyo? Mga bahay nila Valerie, di ba? Para sila Irish, pastor, hindi po maganda, nakakalungkot. Kung totoo lang, kasi ganito kami, hindi naman kami kayamanan, hindi naman kami, actually, nakikitira lang kami. Binabaha. Ayan po ang the family home or house. Pero ano kaya itsura ng bahay ni Lucio Tan? Ganda nun. May pintuan. Para saan yung pintuan, mga kapatid? Para paglalabas si Lucio Tan, may dadaanan, tama? Alam ka naman sa bintana dumaan. Bakit may bintana sa bahay ni Lucio Tan? Para may daanan ng liwanag at hangin, amen? Ganun ang bahay nila. Pero, kapatid, tanungin kita, ano kaya itsura ng bahay ng Panginoon? Gaano kaganda? Anong kulay? Kung imaginein mo, no? Kung kami, kailangan namin ng kama, si Lord hindi natutulog, anong meron sa bahay niya? Ikaw, kapatid. Sino dito magandang kitchen? Gusto ko po, pastor, yung may refrigerator, may computer. Gusto ko ganung bahay. Pero alam mo, sa langit, mas maganda. Tayo kailangan dati ng internet, ng wifi. Pero doon hindi kailangan doon. Ano kayang meron sa langit ng ating Ama na nasa langit? Kung iisipin mo. Kasi pag sinabi, bahay lang, ano kaya yun? Hindi ang bahay, kapatid. Bahay ng ating Amang nasa langit. Open your eyes, open your imagination. Pero ang sabi, but as it is written, what no eye has seen nor heard, nor the heart man imagine what God has prepared for those who love Him. Sabi, kahit anong imagine mo, kung gaano kaganda ang langit, walang makaka-imagine kung gaano kaganda ang langit. Kahit na magtulong-tulong tayo, mag-imagination dito, pastor, sa tingin ko, ito yung langit, may araw sa loob ng sala, may comet doon, may bulalakaw doon. Kahit pa anong imagination mo, sabi dito, no eye can see. Hindi mo mai-imagine kung gaano kaganda. Kahapon, nagpunta kami BGC, ang ganda, di ba? Wow, ganda. Di ba? Ang ganda. Sabi nga ni Jillian kahapon, nakakalinis ng utak. Nakakawala ng pagod, parang nawawala yun. BGC pa lang yun, bro. BGC pa lang yun. Isipin mo, kapatid, gaano kaganda. Pero sabi ni Lord, kahit anong imagine mo, anong kulay, sa Okada nga punta, hindi sa BGC, ang bango. Gusto mo lang higupin yung pader para madala mo dito. Alam mo ba sa langit, walang kasing bango. Kahit imaginein mo, walang kasing ganda. Anong kulay? Nako, infinite colors. May kulay doon na hindi mo pa nakikita sa mundo. Ako niniwala ako. Akala mo, alam mo na shape, lahat ng shape? Hindi, sa langit, meron doon na parang anong shape yan. Hindi ko maano. Baka 4D yan, 6D, 8D, 10D na shape. Hindi ko alam. Kasi tayo, di ba, sabi nila kung ano yung nakikita mo, hindi talaga yun kasi nakikita mo 2D lang or 3D. Pero paano kung nakikita mo infinite? Ecstasy, grabe. Mababaliw ka. Kung iisipin mo, gaano kaganda yung langit. At the same time doon, walang pangit. Tignan mo yung katabi mo. Nandun yan. Nandun ka? Kala ko, nandun yan. Kapatid, napakaganda ng langit.
At may pagkain doon. Sigurado yun, meron doon. May, ewan ko kung anong lasa. Di ba? Dito may maalat, may matamis, may maasim, may maanghang. Doon may, hindi ko alam. Kahit imaginein ko gaano kasarap doon. Alang isda. Galit na galit sa isda. Huwag mo kami idamay. Gusto namin sushi. Alam mo kapatid, napakaganda sa langit. Subukan mo lang. Kahit na anong imagine mo, nakakabaliw. Na-miss ko tuloy yung BGC, ang bango dun eh. Ang bango naman dito. Kahit bagong ligo ako, mas mabango yung mall. Mas mamago yung mall dito eh. Ang bango talaga. Ayun. Kahit sa Okada, no, pagdating namin ito, bango. Talaga. Pero ano kaya pagdating natin sa langit, no? Ay. Ano, alis na tayo dito? I don't know, kapatid. Tapos doon, dito, di ba, may malamig, may mainit, may kung anong senses. Doon, kapatid, hindi lang malamig, hindi lang warm, may kakaibang pakiramdam doon. Tapos dito, may sound, may low, may high, di ba? May high pitch, may low pitch. Doon, may kakaiba kang tinig na maririnig. Ano kaya mga lumilipad-lipad doon? Diba? Ate Janet, kahit gaano kataas ang boses mo, may mas mataas pa doon. Na mas mataas, na wala. Basta. Tapos dito, kailangan mo mag-grab, di ba? Kailangan mo maglakad. Doon hindi. Baka lumipad ka doon o mag-teleport ka. Di ko alam. Di ba tayo, bago pumunta ng BGC, kailangan 1 hour, traffic. Doon, kaya mong pumunta instantly. In an instant. Puntahan ko nga si Sam. Ay, wala. Nandito lang pala. Diba? Ayun, humabol. May ganyan sa langit. So, 2 Corinthians 5:17, pero ito maganda. Sino mang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Di ba ang ganda? Ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. Mga kapatid, kung ano mang meron sa langit, ang siguradong meron doon ay si Jesus. Yung ating magandang Panginoon na nagmamahal sa atin. Tayo tayong lahat and let's pray.